Huwag po kayo basta-basta mag-present sa amin that sasabihin po ninyo, kumpleto na yung binigay natin sa mga beneficiaries in relation to that. But now we can see na hindi naman po. Wala po kami natatanggap since 2022 pa po. Ma'am, mukhang may nagsisinungaling dito. Baka nagsisinungaling ka, ma'am. You are under oath. So, you have to improve, enhance your data gathering system. Katulad yan, andito na mismo, kaharap nyo na oh. Nagdi-deny sila na nakatanggap sila eh. Paano yung mga members natin na 4-piece na ngayon? Hindi natin sila na-validate nung nakaraang taon. And they spend money, nangutang sila, hindi ko alam kung paano nila kinuha yung pera. So, and then, na-delete sila. So what will happen to that? Ngayon, doon sa punto kung saan sila nagsasabi, ang ating mga kaibigan sa SNPP, na hindi nila natanggap yung educational grant, totoo po yun. Kasi nga, part ito ng aming hinahanap ng ating hinahanap na pera, pambayad doon sa 3.9 billion na deficit. No? Subalit, sila po, yung kadamihan, sila lahat na andoon sa ating Pantawid Pamilya, ay nakatanggap po ng health and Rice nutrition subsidy. grant, rice subsidy. So in other words, ma'am, putulin ko na po kayo dahil tatapusin ko na rin po to. So in other words, sila nakatanggap sila ng rice subsidy, nakatanggap sila ng health and nutrition. O bakit kayo umiiling? Ha? Ba't kayo umiiling? Oh, ma'am, can you kindly speak? Sige nga, Your Honor, salita. good morning po. Oh. From Pasig po. Wala po kami natatanggap since 2022 pa po. O member na kayo ng member kayo ng 4-piece for Yes so po. many years. Yes po. O susunod, nakatanggap kayo, hindi? Good morning po. Isa po akong sorry po. Isa po akong person with disability. Sit down, please. Isa po akong person with disability, sir. Bali, natagpo ako ng NANPUR and then nabalik po ako. Tapos since po nabalik ako, wala po akong nakukuha any grants ng kahit po health, education, and rice. Mukhang may nagsisinungaling dito. Baka nagsisinungaling ka, ma'am. You are under oath. Nag-oath na po ba bang mga to, Mr. Chairman? Ha? Baka mamaya po, ang dami. We're just talking about other provinces here. We're not talking yet the province of Laguna. Kapag in-invite natin ang province of Laguna, baka hindi rin sila nakatanggap ng health and nutrition and also the rice subsidy. So, you have to improve, enhance your data gathering system. Katulad yan, andito na mismo, kaharap nyo na oh. Nagdi-deny sila na nakatanggap sila eh. What more? Those others who have not been invited to this committee. Ma'am. Thank you po, Your Honor. Yung aming pakiusap, lagi po kami nagmi-meeting ng SNPP at ang pakiusap po namin kung sino yung hindi pa nakatanggap, ibigay po nila kaagad sa amin para at least aming maipaabot sa land bank. Dahil po kung ito ay makredit na sa account nila, baka ando na po ito sa kanilang account Okay. sa land bank. We all know that the hardship of validating and assessing yung 4.4 million beneficiaries ng 4-piece. And as a matter of fact, talagang even Secretary Gatchalian, when he was here, he was telling us yung hardship niyan. Even when I become the mayor of City of Santa Rosa, ang hirap talaga eh. Pagpupuntahan mo talaga yung National Household Targeting System that we have implemented, the CBMS, napakahirap. Kaya nga, I was really, well, hindi naman shocked, pero na sinabi nyo that 100% na kayo, paid na kayo sa health and nutrition and also sa rice subsidy, medyo parang questionable. And I am right to my suspicion. Dahil nga, andito sila mismo at nagsasabi na hindi sila nakatanggap. You have to really clarify that issue, no? Wag po kayo basta-basta mag-present sa amin that sasabihin po ninyo, kumpleto na yung binigay natin sa mga beneficiaries in relation to that. But now we can see na hindi naman po. Di ba? So, anyway, Mr. Chairman, isa lang po ito sa mga mabibigat na issue that we are tackling. But the main issue that we wanted to explore, aside doon sa mga kawawa nating mga kababayan, no? Yung nakuwang 5.1. Actually, wala magiging problema ang DSWD eh. Kundi lamang kung nandito lang yung 5.1 eh.